Okay lang. So, ganun. Tuloy po tayo sa ating pong paksa ngayon. Minsan ba sa inyong buhay ay natanong na kayo kung kayo hindi pa mananampalataya o kahit ngayon na mananampalataya na kayo ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Natanong na ba kayo, ano ba ang pinakamahalagang utos na ibinigay ng Diyos? Ano ang isasagot ninyo? Di ba? Naalala ko lang po kasi nung time na ako'y wala pa sa pananampalataya. Kami, habang kami nag-iinuman noong araw, naging paksa rin natin yan, ano ba ang naging pinakamahalagang utos? Sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa Diyos, dahil ang Diyos ay mapanipuguhin. Okay po yun. Tapos ang sagot, ang pinakamahalagang utos, sundin mo ang lahat ng utos. Okay rin, di ba? Pero minsan, ang Panginoong Yesus ay natanong ng mga dalubhasa sa kautusan. At ang layunin nila ay para hiyain, mapahiya ang Panginoong Yesus sa isasagot niya kung sakaling ang isasagot niya ay mali. Siya ay tinanong, ano ba ang pinakamahalagang utos na ibinigay ng Diyos? Ito po ngayon ang ating paksa ngayon. Maaari ko ba kayong hilingin tumayo bilang paggalang sa kadalisayan ng salita ng Diyos at ating sama-samang basahin ang isinagot ng Panginoong Yesus nang siya ay tanungin sa chapter 22 verse 37 to 38 ng Matthew. Sabay-sabay po natin basahin. Matthew chapter 22 verse 37 to 38 says, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Sandali po tayo yumuko at manalangin. Patuloy nating damahin ang pagsama ng Diyos sa ating piling sa mga sandaling ito. Nasisiyasat ng Diyos ang laman ng ating puso sa mga sandaling ito. Ang ating isipan, kaya naman inihiling ko, let us focus ourselves, our mind, our soul in the presence of God. Tayo manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagtipon-tipon sa mga oras na to, sa lugar na to, na aming tinalaga upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw po, Panginoon, ang pinakalayunin namin sa mga sandaling ito na ikaw ay maparangalan, mapapurihan, madakila sa aming sama-samang pagsamba. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang iyong sinabing, Panginoon, na ibigin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip, ay amin po nawang ganap na maunawaan upang sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, ay ang pag-ibig mong ito ay may bahagi rin po namin sa mga tao. Nais po namin anyayahan ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu upang minsan pa, Panginoon, katagpuin ang pangangailangan ng aming mga espiritu. Kung ito man ay nanghihina, Panginoon, kanya po itong palalakasin. Ito man ay nagdaramdam, Panginoon, at nababagabag, bibigyan niyo ito ng kapanatagan, kapayapaan, O Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon. O Santong Espiritu, hinahayaan namin na ikaw ay malayang kumilos sa aming piling at magpamalas ng iyong kapangyarihan upang kahit ang may mga karamdaman ay magkaroon din ng kagalingan. Maraming pong salamat. Iniaalay namin sa iyo ang aming pandinig, ang aming atensyon, ang aming damdamin, ang aming puso, at ang aming kaluluwa sa mga sandaling ito upang ikaw ay ganap naming maibig, mahalin, at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming nagkakaisang panalangin. Tayo po lahat ay magsabi ng malakas na Amen, Amen. Muli po, in Matthew chapter 22, verse 37 to 38, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your mind, and with all your soul. This is the first and the greatest commandment.
Ito ang sinagot ng Panginoon. Kasi ito yung senaryo na ang Panginoong Jesus ay nangangaral sa maraming tao. At ito naman po yung mga kutawagin natin ngayon salita is epal, mga epal ng mga pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Sapagkat akala nila inaagaw ni Jesus ang pananampalataya ng mga taga-Israel, ng mga Hudyo, upang magtayo ng sariling relihiyon, pero hindi ganoon. Ang tanging layunin lamang po ng Panginoong Jesus ay tuluyang mailapit ang tao sa Diyos. Pero itong mga ito, ng mga dalubhasa sa kautusan, nais pang ipahiya ang Panginoong Jesus. Kaya sila ay nagtanong, ano ba ang pinakamahalagang utos na binigay ng Panginoon? Kaya nung sila ay sinagot ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip. This is the first and the greatest commandment. Ibig sabihin, pag-ibig. Amen. Pag-ibig ang unang-unang itinuturo ng Panginoon. Totoo naman, ang lahat ng iyon, ang lahat ng kautusan na binigay ng Diyos ay nasasalig lamang sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka papatay ng tao. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, magtatapat ka sa mga ginagawa mo. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi mo pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Kaya lahat ng iyon, ng kautusan ng Diyos, ay nasasalig lamang sa isang salita, ang pag-ibig sa ating Diyos. We experience to be loved. Naranasan na natin. Sino po rito nakaranas na minahal na siya? Si Brother J lang. Lahat po tayo. Nakaranas tayong minahal. Una, ng magulang natin, mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga nakasama natin, yung mga nagmamahal sa atin na mga pamilya natin. Naranasan natin na tayong lahat ay mahalin. At naranasan din naman natin magmahal. Tayong lahat ay nagmamahal. Amen po ba? Amen. Ngayon, meron tayong mga kani-kaniyang kapahayagan. How we express our love sa mga tao, sa magulang natin, sa kapatid natin, sa mga kakilala natin, kaibigan, kasama sa trabaho, kasama sa church. Meron tayong kani-kaniyang pamamaraan kung paano natin ipapahayag ang ating pagmamahal. Maaaring ang kaparaanan mo ay hindi ko kaparaanan. Subalit, iisa lamang ang diwa, ang pagmamahal. Minsan, ang Panginoong Hesus nung sandaling siya ay aarestin, sabi niya, ako ay dadakpin, sabi niya. At ang unang-unang sumagot doon, si Peter. Sabi ni Peter, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Teacher, sabi niya. Isang gano'n, no? Yun ang kapahayagan ng pag-ibig ni Peter sa Panginoong Hesus. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Kaya nung aarestuhin na, dadakpin na ang Panginoong Hesus, ang unang-unang naghugot ng kanyang tabak, walang iba kundi si Peter. Tinaga niya yung alipin, si Marco. Pagpas ang tenga. Yun ang kapahayagan niyang pagmamahal niya sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Pero, sabi ng Panginoong Hesus, ang nabubuhay sa tabak din namamatay. Kaya, hindi niya naman ni-reject ng Panginoong Hesus yung expressions of love ni Peter. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nung sinabi ni Peter na dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago ka nila madakip pang master, sabi ng Panginoong Hesus, bago tumilawok ng 3 beses ang manok. Bago tumilawok ang manok, 3 beses mo kung itatatwa. Alam niyo na yung story, di ba? Amen? 3 beses mo kung itatatwa bago tumilawok ang manok. Di ba?
Alam na alam ng Panginoon Jesus. Kaya sa atin po, no? How do we demonstrate our love for God? Sabi natin kanina, we have our own expressions sa pag-ibig natin sa Panginoon. But how do you demonstrate your love to God? Ito ba yung katulad din ba ni Peter na magdedeklara ka, Panginoon, buhay ko iaalay ko sa iyo. Sa salita lang. Sabi ng Lord the greatest commandment is to love your God 100%. How do we demonstrate our 100% love for God? In terms of heart, by soul, and by mind. 100%. Alam niyo naman 100% Yung 99.99% hindi pa rin 100%. Ang gusto ng Diyos, 100%. Ano ba masasabi natin dito? Makasarili ba ang Diyos? At hinihingi niya yung kabuuan ng pag-ibig natin para sa Kanya? Hindi po Kasi karapatan niya yun Creation niya tayo Amen? Siyang namikha sa atin Siyang magmamay-ari sa atin. Meron ba namang pag-aari ng iba at tapos yung inaarian ang siyang magmamalaki at magugutos sa tunay na may-ari? Wala, pero tayo ginagawa natin yun. But how do we demonstrate our 100% love for God? Ito lang sa pakikinig natin ngayon 100% pa tayo nakikinig? O kanya-kanya tayong mga kaabalahan? Sige, continue to scroll. Sige pa, kwentuhan tayo. 100% ba yan? Di ba? But the Lord said, love your God 100%. 100% yung all eyes. Nandun ka nakatuon sa Panginoon. Yung full attention mo nandun sa pakikinig, hindi sa pakikipagkwentuhan. Naririto tayong lahat, itinakda nating araw na to, para sama-sama natin siyang sambahin sa espiritu at kaluluwa. Pero anong ginagawa mo ngayon? Diba? Nakapokus ka ba ngayon sa pagsamba? 100% mo bang binibigay sa Diyos? Ang pakikinig mo, yung tenga mo, yung isip mo, nakapokus ka ba sa nais sabihin sa iyo ng Panginoon? Minsan sabi natin, mahirap Lord. 100% madali. Ang Diyos hindi naman nagbibigay ng pahirap sa atin Sa totoo lang yung hirap, siya na nga dumanas Even to the point of death, siya na dumanas But the thing is, nagsisinungaling ba ang Panginoong Jesus dito nung sinabi niyang, love the Lord your God 100%. Yung kausap niya, yung mga Pharisees and the Sadducees, magagaling yung matatalino, mahiyaman yun. Pero tingnan mo naman ang puso nila, nais nilang ipahiya ang Panginoon sa kanilang tanong. Pero silang napahiya Is that the proof that they really love God 100%? Sorry po sa mga wala po akong pinapatamaan Sinasabulad na lagi ko sinasabi sa inyo, sasabihin ko lamang po sa inyo kung ano ang pinapasabi sa akin ng Diyos. Ito po ang message natin, love for God. How do we demonstrate our love for God? By heart, by soul, by mind. Ito po, hindi hiling. Kahit sa mga sandaling ito, yung full attention po natin, ibigay na natin sa Panginoon. Minsan kapag alam nyo kung ano ang meron ka ngayon, kung ano nararanasan mo ngayon, and that is the product kung anong ginawa mo noong nagdaang mga araw. Totoo yun. Because the principle of sowing and reaping applies to everybody. Sa bawat sandali, it really applies. Sabi po sa John chapter 21 verse 15, sabi niya, hindi ko po nailagay, but the thing is, kasi kanina ko lang po na idagdag sa message po to. John chapter 21 verse 15 says, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? And Peter said, yes, Lord, I love you. You know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Pakainin mo nga ang mga tupa.
Ito yung senaryo na muling nabuhay ang Panginoong Hesus at nakasama uli nila sa hapagkainan ng Panginoong Hesus. At matapos nilang kumain, dahil sa na-deny na ni Peter ang Panginoong Hesus, at nung katatapos pa lamang yung ma-deny, at pagkatapos din nilang kumain, sa muling pagbubuhay ng Panginoong Hesus, tinanong siya, Peter, do you really love me more than this? Sabi ng Peter, yes, Lord, do you know that I love you? Okay, feed my lambs. 3 beses din tinanong sa kanya ito. Itong tanong na ito ng Panginoon kay Peter, ay gusto ko rin tanungin sa inyo. Do you really love God? Amen. Praise the Lord, di ba? Pakainin daw natin ang mga tupa. Kasiyahan ng Diyos na yung iparamdam sa kanya ng mga anak niya na mahal siya. Kasiyahan niya yun eh. Kaya nga sabi ng never na sa 10 utos, never na sinabi ng Diyos, baling niyo ako. Pero ang gusto ng Diyos, maunawaan mo kung ano ang diwa ng kabuuan ng kautusan. Ito'y patungkol sa pag-ibig lamang sa Diyos. Never niya sinabi, mahalin mo ako. Pero, etong Panginoong Hesus, nagtanong, do you really love me? Kaya, at alam naman ng defeated, yes, Lord, you know that I love you. Tayo rin naman pag tinanong, alam na, pwede rin natin sabihin, Panginoon, alam niyo naman, mahal na mahal ko kayo eh. Pero, may hinihingi ang Panginoon. Ano ba ang nais mo, Panginoon? Nagawin ko para patunayan ko na mahal kita. Sa Matthew chapter 21 verse 19, ito yung sitwasyon na minsan ang Panginoon ay nagutom. At sa kanyang pagkagutom siya ay naglakad at nakita niya isang malagong puno ng fig tree, puno ng igos. Napakaganda, maraming dahon. Dahil sa kanyang kagutuman, naghanap siya ng bunga. At dahil sa dismayado siya, dahil hindi niya nakitaan kahit maliit man lang na bunga ang puno ng igos. Ano sabi ng Panginoon, hindi ka na mamumunga kailanman. On that day mismo, isang malusog na puno ang biglang nalanta. Ano pong significance nito sa atin? Minsan, tayo ay nauuna natin sa sarili natin. Para tayong puno ng igos, paganda tayo ng paganda ng ating mga aura, paganda tayo ng paganda ng ating sarili, ng ating ng reflection sa iba, ng pagkakilala sa iba, na ikaw ay ganito, ganito. Pero, the real essence is, where is your fruit? Asan yung bunga mo? Baka hanapan din tayo ng Panginoong Hesus ng bunga someday. Ano ba ang bunga mo? At ang tinutukoy na bunga rito, yung hindi nakaakay ka, pwede yun, kasama yun. Pero ang unang-unang bunga na hinahanap ng Panginoong Hesus yung transformation mo, may nabago ba sa buhay? O still, magagalitin ka pa rin? O punong-puno ka pa rin ng sama ng loob sa buhay? Marami ka pa mga karaingan sa gobyerno hanggang ngayon. O hanggang ngayon, meron ka pa rin hindi pagpinapatawad sa puso't isip mo. Ang hinahanap ng Diyos, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Pero bakit minsan, yung dati nating pagkatao, patuloy pa natin pinaliliguan. Patuloy pa rin nating dinamahal, kinakalinga. At nasasabi pa natin, ganito na talaga ako eh. Ibig mo ba sabihin, ang Diyos mo ay may limitasyon sa'yo? Hindi ka na kayang baguhin ng Panginoon. Kaya sasabihin mo, ganito na ako eh. Sabi niya ang sino man nakipagkaisa kay Kristo, bago ng nilalang. Wala na yung dating pagkatao, tapos meron pa rin yung dati mong pagkatao. Asan na yung diwa na sinabi niya rito?
Alam niyo po, minsan, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na naikwento ko rin po dati to at gusto ko lamang pong buhayin muli. May mag-ina na tupa na naglalak na masayang kumakain sa lupa na kanilang kinalalagyan. At minsan yung anak ay napatingin sa kabilang ibayo ng batis. Sabi niya, masarap ang mga damo doon. Masarap kumain doon, ina, sabi niya doon sa kanyang inang tupa. Sabi niya, wag, mamamatay ka lang doon kapag ka nagpunta ka dahil may buwaya. Pero sa katigasan ng ulo ng anak, alam niyo ginawa? Pumunta pa rin para sa kabilang ibayo, para manginain doon. At napansin siya ng buhaya. At nung palapit ng buhaya sa kanya, nakita ng ina, alam mo ginawa ng ina, lumusong din sa ilog at ang atensyon ng buhaya ay nabaling sa ina at yung inang tupa ang nilapa ng buhaya. Minsan ganun din po tayo, para tayong batang tupa. Ipinipilit natin kung ano ang gusto natin, bagamat alam natin ito ay kapapahamak natin. Pero mapalad pa rin tayo, meron tayong Panginoong Hesus na nagsakripisyo para lamang marating natin ang nais natin. Kahit na siya ang patayin o maging alay. Because that is the example of how God demonstrates His love to us. Even His own precious Son, hindi niya ipinagkait sa atin para lamang tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. God demonstrates His love in chapter 5 verse 8 ng Romans. Sabi niya, but God demonstrates His own love for us in this. While we were yet sinner, Christ died for us. Habang tayong lahat ay nasa ilog ng kasalanan, ginagawa ang mga gustong gawin para lamang sa sariling kapakanan, naroon pa rin ang Panginoon. Inuna pa rin niya tayong iligtas, inuna niya pa rin tayong ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Kaya isang bagay lamang po, sa 1 John chapter 3 verse 1, God filled us with His love. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is that we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Kaya nga po sabi, pag-isipan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Pag-isipan daw po natin, gaano ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. Kahit na tayo nagmula lamang sa alabok. Pero yung alabok na yon, dinagyan niya ng buhay. At pagkatapos, minahal niya to the point na ibig yung sarili niyang anak ay maging kabayaran ng kasalanan natin. Hindi niya pinagkait. Ganun niya kamahal ang alabok na yon na tayo nga. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Tinawag niya tayong mga anak at tunay nga na tayo yung mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kaya ito po ang role natin. Ipakilala natin ang Diyos sa mga taong ito upang sila man ay manampalataya. We are important to God not because of our achievement, but because we are His children. Pagdating ng araw, okay yan, magkaroon ka ng mga achievements sa buhay, naging matagumpay ka sa profession mo, yumaman ka. Okay, natapatan mo pa yung yaman ng mga pinakamayamang tao dito sa mundong ito. At lahat ng mga medals, karangalan ay nasa iyo.
Okay po yan. Hindi ko po tinututulan yan. Pero, tanong ko lang, nasaan si Kristo sa mga achievement mo? Mas maganda po sana kung meron kang mga achievement and at the same time ay anak ka pa rin ng Diyos, yun nandun pa rin ang Diyos, di ba? Sabi in 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. Totoo naman po eh. Kaya nga hinihiling ng Diyos, ibigin natin siya ng buo, 100%. Paano natin may ibig ang Diyos ng 100%? Halimbawa, nandito tayo, 100%. Paano natin mabibigay ng 100%? Halimbawa, pag natutulog tayo, 100% pa rin ba natin siyang minamahal? Pwede rin eh. Bago ka matulog, manalangin ka, hingi ka ng gabay sa Diyos, patnubay, 100%. Kahit na natutulog ka. Nakita niyo po ba si Adan, pinatulog ng Diyos, at sa kanyang pagkakahimbing, ay nakabigay pa rin siya ng kaluwalhatian sa Diyos. Kinuha ng Diyos ang kanyang ribs, isang bahagi ng kanyang ribs, at ginawang Eva. Di ba? Ibig sabihin, buong buhay natin, na nilikha sa atin ng Diyos, pagkakalikha natin sa Diyos, ay nakatalaga yan sa 100% to love God. Minsan, sa buhay natin, meron tayong mga fear. Sabi nga, pwede natin sabihin, mahal ko ang Diyos, pero mahal ko din ang pamilya ko, kailangan ko magtrabaho eh. Kaya, magtatrabaho ko, kaya lang minsan to the point na hindi, araw ng pagsamba, dahil sa may trabaho ka, priority mo ang trabaho. Does it prove na mahal mo pa rin ng Diyos 100%? O meron ka naman time para makilahok, makijoin sa mga Bible studies and prayer meetings. Pero, sabi mo, kailangan mahal ko rin yung sarili ko. Kailangan, mahal ko ang Diyos, pero mahal ko rin yung sarili ko. Kailangan ko magpahinga. Kaya magmamobile legend na lang muna ako. O mag-scroll muna ako sa FB. Magre-relax muna ako. Mahal ko ang Diyos, pero mahal ko rin ang magulang ko. Minsan meron akong kaklase nung sa edad kong ito, senior na ako. No? After so many years, or almost 40 years, ng graduation namin ng high school, nagkita-kita kami at nagkwentuhan kami tungkol sa mga anak. Mayroong isang kasama ko rin, kaklase ko na naging kaibigan ko rin nung high school, na natanong ko, ilan na yung anak mo? Wala akong asawa. O ba't hindi ka nag-asawa, kako? Kasi, hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend? Nagkaroon. Almost 10 years yata sila daw. O bakit hindi kayo nagkatuloyan? Kasi, niyayaya niya na ako magpakasal dahil matagal na kami mag-on. Yung nanay ko may sakit. Kaya, sabi niya naman, kung magpapakasal kami, pwedeng dalawa silang mag-aalaga ng kanyang nanay. Pero nireject niya eh. Kaya, inalagaan niya yung nanay niya hanggang sa tumagalang, pero pagdating nung namatay rin. Kaya, nung namatay, ay nasa edad na siya. Kaya, magsisenior na siya nung namatay. Kaya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para makapag-asawa. Although binigyan siya ng chance ng Lord para mag-asawa. Kasi minsan ganito tayo eh. Mahal ko ang Diyos, pero mahal ko rin ang magulang ko. Mahal ko rin ang kapatid ko. Mahal ko rin ang mga pamilya ko. Kaya kailangan ko magtrabaho. Ang Diyos ba, hindi niya ba mahal yung mga mahal mo sa buhay? Bakit you're taking the responsibility na kung saan ay para sa Diyos? Hindi ba kayang alagaan ng Diyos ang nanay mo? Hindi ba kayang alagaan ng Diyos ang pamilya mo? Ang sinasabi ko lamang po rito, mga kapatid, mayroong mga responsibilidad na dapat ay para sa Diyos lamang. Bakit? Pero minsan, kinukuha natin. To the point na minsan, tayo nagsasakripisyo pagdating ng araw. Yung mga mahal natin sa buhay, mahal din ng Diyos. Amen? Mahal niya rin yan eh. Hindi ko naman sinasabing iwanan niyo trabaho niyo. Hindi. Ang sinasabi ko lang, pwede ka pa rin
pwede mo pa rin ibigin ng Diyos ng 100% kahit na may trabaho ka. Kahit na magtatrabaho ka kasi nasa isip mo pa rin ang Diyos. Ibinabahagi mo pa rin ang salita ng Diyos sa mga taong kasama mo. And that is isang halimbawa ng pagmamahal mo sa Diyos dahil ibinibigyan mo sila ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya ay yung mga taong hindi pa naman sumasampalataya para sumampalataya sa Diyos in your own and in your own way pero sa basis na sinasabi na Diyos sa atin. Kaya sometimes tinukuha natin yung responsibilidad na dapat sa Diyos lamang. Okay, tama to. Halimbawa, meron kang karamdaman, punta ka agad sa ospital. Konsultahin mo muna ang Diyos. Ilapit mo muna sa Diyos. Huwag nating iba-bypass. Halimbawa, yung sinabi niya nila sa chapter 3, verse 5 to 6 ng Proverbs. Mahalaga sa atin to eh. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Amen? Kaya po sabi natin, pasensya na po kayo ha. Gusto ko lamang po mahingi yung 100% attention nyo sa message na to. Dahil ang topic natin is to love God 100%. At gusto ko lamang po mabuhay sa inyo. Ganapin natin yung 100% kahit sandaling ito lamang. Bigay natin yung attention natin sa Kanya. Hindi ko po kayo pinagagalitan. Pinapaalalahanan ko lamang po kayo. Hindi mo ba kayang ibigay yung 100% ng iyong pakikinig, attention? Sa mensahe ng Panginoon sa oras na to, isang buwan ang topic natin, love for God. And how do you demonstrate your love for God? Kung 50% pa yung nakikinig, pasensya ka na po. Kaya nga po inulit ko lang, maraming pagkakataon, kaya hindi natin magumpanan, maramdaman yung 100% na kaya hindi natin maibigay yung 100% nating pagmamahal sa Diyos, meron tayong mga inuuna eh. Ano ba inuuna natin? Inuuna natin yung takot natin na baka tayo'y mawalan. Inuuna natin yung takot natin na baka tayo'y makuhanan. Pero sabi sa Bible there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Normal lang na matakot tayo, pero magkaroon tayo ng takot sa kabanalan ng Diyos. Yun ang inihingi ng Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. 100% mong bigay, attention mo, pakikinig mo, kahit sa mga sandaling ito lamang, para maparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. At magkaroon tayo ng take-away. Ano ba take-away natin ngayon? O sa mga sandaling ito. Minsan, merong kanta, How Deep Is Your Love? Ito ay para sa mga mangingibig. Gaano ba kalalim ang pagmamahal mo? Pagmamahal mo. Kung sabihin natin na, how deep is your love for God? Gaano ba kalalim ang pagmamahal mo sa Diyos? Pero ang hingi ng Diyos, 100% eh. Malalim ba? The depth of God's love allow us to change and grow into a person He wants us to be. Yun eh. Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon magbago to a better person. Kaya nga sabi niya, balikan ko lang yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone who is in Christ, he is a new creation. All things has passed, and behold, new things has come. God loves us just as we are. Kung ano ka,
Ano sitwasyon mo ngayon? Ha, ganun ka minahal ng Diyos. Hindi niya na tinitingnan yung ano ba yung may bibigay mo, kung ano ba yung may sasakripisyo mo para sa Kanya. Hindi na eh. Siya na nga yung nagsakripisyo eh. Siya na nga yung nagbigay eh. Ang hindi lang ng Diyos dito, He wants us to see us growing and changing for the better. Lumalago na po ba tayo? For good. For the better. Bakit nasa na sila? Ano na nangyari sa kanila? Ba't maraming bakante sa upuan? He sent Jesus to die for our sins. He sent Jesus to die for our sins. Para bayaran niya kasalanan. Hindi naman niya ginawa, kundi ginawa natin. Pinadala ng Ama, si Jesus, para yung utang nating kasalanan, siya na magbayad. Di ba? That is the proof of how God demonstrates His love for us. In our application, the depth of God's love reaches down to the deepest part of our being. Yung bawat umaymay ng ating laman, nandun yung pagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Dalawa po nasabi, dalawang diwa po ang message ng diwa po ng message na to is God demonstrate His love, and the other one is God filled us with His love. Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa atin at pinuno niya tayo ng pagmamahal. In return, ano ba may babalik natin sa Panginoon? Ano ba may susukli natin sa kadalisayan ng kanyang pagmamahal sa atin? Because of God's love toward us, we have every reason to be filled with hope. Sa pagmamahal ng Diyos, meron tayong mga dahilan para tayo ay magkaroon ng bagong pag-asa. We feel secure. Nagiging we can expect His help and blessing. Every time na humingi tayo ng tulong, minsan hindi ka pa nga humingi ng tulong, andyan na ang tulong ng Diyos sa atin. We can enjoy salvation and abundant life. Kasi meron tayong assurance of salvation. Dito pa lamang sa lupa, pinahayag na sa atin ng Panginoon. Na talagang dito pa lang sa lupa, pagdating natin sa kabilang buhay, meron na tayong gate pass para makapasok sa kanyang kaharian. We can live a life of love. We become more like Him, and we can live a life of victory over sin and evil. And last, we can enjoy His presence and be filled with love. In our conclusion, 1 John chapter 4 verse 10, this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Hindi dahil sa tayo yung nagmahal, kundi tayo ay minahal ng Diyos. Ano ba yung feeling ng minamahal ka? Diba sarap, no? Pagka yung ramdam mo may nagmamahal sa'yo, lalo na yung crush mo, mahal na ramdam mo, mahal ka. Di ba? Ang sarap ng feeling kapag ramdam mo, may nagmamahal sa'yo. Ulitin ko lamang po, how do we demonstrate our love? Balikan po natin, sabi niya, no? Sa Matthew chapter 22, verse 37 to 38, ang topic natin. How do we demonstrate our love for God? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest among the commandments. Sa lahat ng mga commandments ng Diyos. The greatest ang nagsasabi na rito ang Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 10 verse 39 sabi, whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Minsan, tulad ng nasabi natin kanina, yung parang puno ng igos, ang ganda ng
outside appearance niya, ang dami niyang mga dahon. Talagang matingkad ang kanyang pagkakatindig bilang isang puno. Maraming mga tao ang nakakakita sa kanya na nagagandahan. Kabilang na rito ang Panginoong Hesus nung lumapit ang Panginoong Hesus. Kaya lang ang Panginoong Hesus, nung nilapitan niya ito, hinanapan siya ng bunga at wala siyang nakitang bunga. Minsan para tayong puno ng igos. Inuuna natin ang sarili natin. Okay lang yan, hindi naman masama yan eh. Walang problema kung unahin mo sarili. Pero sana, habang inuuna mo ang sarili mo, nauuna rin sa sarili mo ang Diyos. Inuuna mo pa rin, how do you give glory to Him? Paano? Okay, habang kahit na habang naliligo ka, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon, hindi yung kinakanta mo, my way, kundi God's way. Jesus. Yung Jesus way, di ba? Kaya mo, kapag ikaw, marami pong mga tao ang naghahangad na magkaroon ng extension ng kanilang buhay. Yung humaba pa ang kanilang mga buhay. Kaya yung iba, talagang kung ano-ano mga supplements o mga medicine na iniinom para magpatuloy silang mabubuhay. Magpatuloy. Pero tandaan po natin, sabi yung kanta ni Danny Javier, lahat tayo mamamatay. Totoo po yun. Kahit na humabot ka pa ng 969 years, kamukha ni Matasalem, mamamatay rin siya. Mamamatay at mamamatay rin po tayo pagdating ng araw. Pero itong issue, bago tayo mamatay, nabigyan ba natin ng kaluwalhatian ng Diyos? Napadamat ba natin sa Diyos ng kanyang utos ay totoong na magagampanan natin? Hindi pahirap yun. That love your God 100%. Hindi pahirap yun. Hindi nagbibigay ng pahirap ang Diyos sa atin. Kaya nga po, sabi, paano natin ito mapapadama ang pagmamahal natin sa Diyos? Minsan, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 42, sabi niya, I was hungry, but you would not feed me. I'm thirsty, but you would not give me a drink. Paano daw? May nagtanong, Panginoon, kailan ka ba namin nakita na nagutom at hindi namin pinainom? Kailan ka ba namin nakitang ikaw ay nauuhaw at hindi namin pinainom? Kailan ka ba nakita namin nakitang nagutom at hindi pinakain? Kailan ka ba namin nakitang hubad at hindi binigyan ng damit? Sabi niya, whatever you did to the least of my people, you did the same to me. Ano man ang ginawa mo sa pinakaaba kung tagasunod, ay ginawa mo rin sa akin. Kaya ito mga kapatid, we have all the opportunity to do God's will. We have every opportunity to iparamdam sa Diyos that we can really love Him 100%. Because sabi niya, nothing can separate us from the love of God. Meron ba? Meron ba makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahit nga kamatayan dinaanan ng Panginoong Hesus to prove na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero may isang bagay lang ang pilit na nagpapahiwalay sa atin. And that is S-I-N. Sin. Kaya, binayaran na ng Panginoong Hesus ang kasalanan ito para walang hahadlang, walang magiging gap sa atin sa Diyos at sa atin at kundi mailapit tayo sa Diyos. Kaya to, isang bagay lamang ang hinihiling ng Diyos sa atin. Mahalin natin ang Diyos. Alam mo yung kanta, the greatest love of all, na mali po yun Pero palitan natin yung lyrics. Learning to love your God is the greatest love of all. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah.
patuloy po natin damahin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa mga sandaling ito. Ang Diyos ay nangungusap sa atin. Let us all examine our heart. Kaya ba nating ibigay sa Diyos ang 100% nating ang pag-ibig sa Kanya? Kaya ba natin ibigay ang buong puso natin sa Kanya? Ang buong kaluluwa natin, kaya ba natin ibigay sa Kanya? Ang buong pag-iisip natin, kaya ba natin ibigay sa Kanya? Ito po ang greatest commandment Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Right this very moment, let us give a moment of silence in our life. Let us all examine our heart, our mind, our soul. Does it brings glory to God? Kung hanapan tayo ng bunga ng Panginoong Hesus, katulad ng puno ng igos, meron ba siyang makikita sa atin, even the transformation of our life? Ano man ang nararamdaman mo ngayon, kapatid? May galit man yan sa puso mo? Meron ka bang taong hindi pinapatawad? It is the right time for you to be transformed, kapatid. Sabi niya, how many times do I forgive those who trespass against us? Does it 7 times? No, I didn't say 7 times. Sabi ng Panginoong Hesus. But 70 times, 7 times. Ibig sabihin, patuloy sa buong buhay natin ng mga nagkakasala sa atin ay patuloy nating patatawarin anumang sitwasyon. And that is the expression and the demonstrations of our love to God. Meron pa bang hinanakit, sama ng loob sa iyong puso? It is the right time for you, kapatid. I-surrender mo ito sa Panginoon. Like I had said in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sinabi po, if anyone who is in Christ, he is a new creation, all things has passed, and behold, all things becomes new. It is the right time for you, mga kapatid, na makipagkaisa tayo sa Panginoong Hesus. Ang Panginoon ay naghihintay. Siya'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Ang sino mang magbukas ng kanyang pinto ay makakasalo niya ang Panginoong Hesus sa pagkainan. At siya na ang mamamalagi sa puso ng nagbukas ng pinto. Tayong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, tunay nga po na sukdulan ang pagmamahal mo po sa amin. Bagay na walang sino mang makagagawa kundi ikaw lang ang O Diyos. Pinatunayan mo po sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Wala kang ipinagdamot, even your own precious Son. Hindi mo pinagdamot sa amin upang padama lamang sa amin na ganito mo po kami kamahal, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, ang pagmamahal mo ito ay masukyan din naman namin ng katapatan at pananampalataya sa iyo, O Diyos, na kami man ay magmamahal sa iyo na with all our heart, with all our mind, and with all our soul, O God. You said in your words, nothing can separate us from your love. Nawa po, Panginoon, madeklara rin po namin sa aming buhay ito na wala pong makapaghihiwalay sa pagmamahal namin sa inyo, O Diyos. Kahit po, Panginoon, yung mga offer ng sanlibutan. Panginoon, kung ito naman ang kapalit ay ang pagmamahal namin sa Panginoon, mas pipiliin po namin ang pagmamahal mo, Panginoon, than to anything that the world offers to us, Lord. Lord, maraming po salamat sa pagkakataon to. Sa opportunity na ito, Panginoon,
na ikaw ay minsan pa nangusap sa aming mga buhay. Patuloy mong baguhin ang aming puso, ang aming buong isip, ang aming buong pagkatao, ang aming isipan, O Lord God, ang buong kaluluwa, para mabigyan ka lamang po namin ng karangalan at kataasan. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen.